si Kuya Jesus ay muling nabuhay, tayo ay malaya na. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ng mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. Mga bata, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Ito ang pinakamahalaga, pinakamataas at pinakamalaking pagdiriwang ng simbahan sa buong taon sapagkat sa pagdiriwang natin ngayon, ating inaalala ang tatlong mahalagang bagay na ipinakita sa atin ng muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Ano-ano ang mga ito, mga bata? Una, pinatotohanan ng muling pagkabuhay ni Kuya Jesus na siya ay tunay na Diyos. Alam natin na maraming himalang ginawa si Kuya Jesus gaya ng pagbuhay ng mga patay, pagpaparami ng tinapay, pagpapatigil ng bagyo at marami pang ibang bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao lamang. Ngunit ang kanyang muling pagkabuhay, mga bata, ang pinakamatibay na patotoo na siya ay tunay na Diyos na nagtataglay ng malaki at pangbihirang kapangyarihan. Pinatotohanan nito ni Apostol Santo Tomas nang makita niyang mulingang nabuhay si Kuya Jesus, kaya't ipinahayag niya, "Panginoon ko at Diyos ko." Ang galing ng Diyos, hindi ba, mga bata? Siya ay Diyos na nagkatawang tao upang ipakita sa atin na tunay niya tayong minamahal at siya'y kasama natin lagi sa bawat bahagi ng ating buhay. Ikalawa, ipinakikita ng kanyang muling pagkabuhay ang tagumpay ni Kuya Jesus at ang ating tagumpay. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, napatawad ang ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng bagong buhay. Muli tayong naging kaibigan ng Diyos at nabalik ang ating magandang ugnayan sa Kanya bilang Kanyang mga anak. Kaya naman, sa muling pagkabuhay niya, hindi na tayo alipin ng kasalanan, mga bata. Tayo ngayon ay ligtas at malaya na. At ikatlo, ipinakikita ng kanyang muling pagkabuhay ang muli nating pagkabuhay sa hinaharap. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng lahat, mga bata. Ang mga nananampalataya at sumusunod kay Kuya Jesus ay muling bubuhayin din ng Ama pagdating ng panahon. Kaya naman sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ni Kuya Jesus at ang ating kaligtasan. Sinabi mismo ni Kuya Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Mga bata, ang kaligtasan ng bunga ng muling pagkabuhay ni Kuya Jesus ay patuloy nating pagsikapan na mapasa atin. Araw-araw nating sikapin na labanan ang masasama na nasa ating paligid.
Maraming masasamang impluwensya ngayon, gaya na lang ng masasamang barkada na nagdadala sa atin sa masamang bisyo, hindi pagpasok sa eskwela, pagsagot sa mga magulang, pagmumura, hindi pagsisimba at marami pang iba. Bilang mga anak ng Diyos na pinag-alayan ng buhay ni Kuya Jesus, labanan natin ang mga masasamang impluwensya na ito sa pamamagitan ng araw-araw na pagpili natin sa tama laban sa mali. Paggawa ng mabuti lalong-lalo na sa mga nangangailangan at pagsisimba tuwing araw ng linggo sapagkat ang linggo ay araw ng Panginoon at paggunita natin sa kanyang muling pagkabuhay.